Happy New Year mga Lodi, sana maging ayos ang pasok sa ating ng 2025. Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 441 hanggang Kabanata 450. Kabanata 441. Hindi naman talaga gustong tumakas ni Hansen. Nang nagamit niya ang lahat ng kanyang nakuha, ang kanyang fitness index ay lumampas na rin sa 80. Kahit na ang dalawang sagradong nilalang ay parehong may lakas na higit sa 100, wala silang ganap na kalamangan. Sa kasamaang palad, napaka-risky ng sitwasyon kaya hindi naglakas loob si Hansen na tawagin ang Desert Bird, natatakot na baka mapatay ito ng dalawang sagradong nilalang. Kung hindi, mas mataas pa sana ang kanyang fitness level. Kahit na ganoon, sa ilalim ng pagkubkob ng dalawang sagradong nilalang, si Hansen ay gumalaw pakanan at pakaliwa, ngunit hindi mukhang nahihirapan. Nagawa niyang iwasan ang lahat ng pag-atake mula sa dalawang sagradong nilalang nang hindi nasasaktan. Kung nandoon siyang manly para masaksihan iyon, malamang na malalaglag ang kanyang mga mata. Sa mga evolvers, marahil ang mga may fitness index na higit sa 100 lang ang makakagawa noon. Kahit na hindi kasing lakas ng mga nilalang ang katawan ni Hansen, siya ay isang tao na may katalinuhan at mga diskarte. Hanggat hindi masyadong malaki ang pagkakaiba, hindi mahirap para sa kanya na harapin ang mga nilalang na ito. Ginamit ni Hansen ang Sparticle sa sukdulan. Mas mahalaga, ang mga kasanayan sa pag-iwas na natutunan niya mula kay Queen ay nagpalit sa kanya sa isang manlalaro ng Go, na nagdadala ng dalawang mas malalakas na sagradong nilalang sa kanyang mga bitag. Simula nang matuto siya ng mga kasanayan sa pag-iwas mula kay Queen, pinag-aralan ito ni Hansen ng malalim. Kahit na hindi kasing galing ng kay Queen ang kanyang mga kasanayan, nakamit niya ang isang bagay at naging mas bihasa dito. Ang bawat hakbang, bawat pagliko, at bawat pagtigil ay ginawa ng may malakas na layunin. Kahit na maaga pa para masabi, ang mga benepisyo ay nagiging mas at mas halata. Hindi naabot ng Spider Silk si Hansen, ngunit nahuli ang mga kuko ng Blackbird. Sa pagwawala ng mga pakpak nito, hindi nagawang tamaan ni Blackbird si Hansen, ngunit tinamaan naman ang higanting snow spider na dinala doon ni Hansen instead. Parang mas dami-dami ang mga ganitong pagkakataon. Hindi nagawang saktan ni Hansen ang dalawang sagradong nilalang, ngunit nasaktan naman ang isa't isa ng husto. Unti-unti, nagalit ang dalawang sagradong nilalang sa isa't isa at hindi na pinansin si Hansen. Habang nag-aaway sila, sinamantala ni Hansen ang pagkakataon para tumakas, pinapanood ang dalawang nilalang na nag-aaway mula sa malayo, habang iniisip ng may kasiyahan, kung makita lang ni Queen ang aking mga kasanayan sa pag-iwas, malamang napapurihan niya ako. Sa puntong ito, hindi nagmamadali si Hansen na tumakas, ngunit pinagmasdan ang dalawang nilalang na nag-aaway. Ang kanilang mga fitness level ay tiyak na parehong higit sa 100. Sa kanilang mabangis na paggalaw, ang mga dingding ng yelo at mga bato ay nabasag habang sila ay naglalakad, na may mga pag-crack at pagsabog sa lahat ng dako. Ang Blackbird ay nalilimutan ng Spider Silk sa lahat ng dako at naging mas mabagal at mas mabagal. Ang higanting Snow Spider ay tinamaan din ng ilang beses ng Blackbird, ang transparent na dugo nito ay patuloy na umaagos. Sige, sige, mas mabuti pang patayin nyo ang isa't isa para magkaroon ako ng libreng Geno Points. Kahit na malalaki kayo, hindi ako mawawala ng gana na magkaroon ng dagdag na pagkain. Habang nag-cheer si Hansen para sa dalawang nilalang, naisip niya, hindi naman masisira ang karne sa sobrang lamig, tama ba? Maaari ko pa itong itago ng ilang araw. Sa una, naisip ni Hansen na mas mabangis ang Blackbird, habang ang Spider Silk ay napakamatigas kaya unti-unting nawala ng kakayahang gumalaw ang Blackbird nang matakpan ito ng Spider Silk. Di nagtagal, malapit na itong lumunin ng higanting Snow Spider. Habang nag-aalangan si Hansen kung dapat ba niyang suntukin ang Blackbird, mabilis na sumugod ang Blackbird sa ice cliff. Dahil sa sobrang paggamit ng Snow Spider ng Spider Silk sa ibon, nahatak ito pababa sa bangin. Natulala si Hansen at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng bangin. May fog sa ibaba ng bangin, kaya hindi nakita ni Hansen ang nangyayari doon. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari sa dalawang sagradong nilalang. Naghintay siya ng ilang sandali ngunit wala siyang narinig na nahulog. Walang sigaw din. Ang fog ay hindi gumagalaw. Ano bang nangyayari? Hindi makapagdesisyon si Hansen kung ano ang gagawin, nakatingin sa malamig na fog. Dapat na parehong malubhang nasugatan ang dalawang sagradong nilalang, kaya may pagkakataon para sa kanya.
Gayunpaman, hindi sigurado si Hansen kung buhay pa sila o patay, at hindi rin niya alam kung ano ang nasa ibaba, kaya hindi siya naglakas loob na bumaba. Gayunpaman, mawawala ang ilang godsend fortune kung hindi siya bababa. Iyan na, kailangan maging matapang para mabuhay. Dalawang sagradong nilalang ito, kaya walang dahilan para palampasin ko ito. Bukod pa rito, medyo kaya ko naman ang sarili ko. Kahit na may natitirang sagradong nilalang, makatatakas pa rin ako kahit hindi ko ito mapatay. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tinawag ang Golden Rock Worm King, lumilipad pababa sa ice cliff sa likod ng kanyang alagang hayop patungo sa malamig na fog. Kahit si Hansen na nagsanay ng Jadesken ay hindi maiwasang manginig. Ang fog ay malamig at basa, mas masahol pa kaysa sa yelo. Kung siya ay isang ordinaryong tao, malamang na kailangan niyang humiga ng ilang araw pagkatapos maglakbay sa fog. Sa kabutihang palad, ang Jadesken ay may mga espesyal na epekto pagdating sa paglaban sa lamig. Nanatili si Hansen sa likod ng Golden Rock Worm King na nakatingin sa ibaba ng bangin. Gayunpaman, napakakapal ng fog kaya hindi nakita ni Hansen kung ano ang nasa ibaba. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magkalat ang makapal na fog. Malabo na nakikita ni Hansen na mayroong isang bagay sa ibaba, ngunit hindi niya sigurado kung ito ay ang higanting snow spider o ang blackbird. Inutusan ni Hansen ang Golden Rock Worm King na lumipad pababa ng 100 talampakan pa at sa wakas ay nakita niya kung ano ang nasa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Parehong halos mamamatay na ang snow spider at ang blackbird, ngunit hindi dahil sa kanilang nakaraang kalaban. Sa ilalim ng malaking ice cliff, mayroong isang pond ng nagyayelong tubig kung saan lumitaw ang isang halimaw na mukhang pusit na may maraming galame. Parehong nahuli ng mga galame ang snow spider at ang blackbird. Kahit na nagpupumiglas sila dahil sa kanilang nakaraang mga sugat o sa katotohanang mas mahina sila kaysa sa halimaw, hindi nila maalis ang mga galame. Sa halip, mas humihigpit ang mga galame. Di nagtagal, malapit nang mamatay ang mga nilalang. Sa kabutihang palad, mukhang wala ng ibang paraan ng pag-atake ang halimaw maliban sa paghihigpit ng mga galame nito. Hindi nito agad na masusukol ang dalawang sagradong nilalang. Gayunpaman, ito ay isang bagay lang ng oras. Natulala si Hansen sa katotohanang mayroong 3 sagradong nilalang, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huling. Mukhang mas mapanganib ang lugar na ito ng yelo at nyebe kaysa sa naisip ni Hansen. Sa una, naisip ni Hansen na kung maitatapon niya ang Aristocrat Spirit Shelter, magagawa niya ang gusto niya sa lugar na ito. Gayunpaman, mukhang napakasimple ng kanyang pag-iisip. Kabanata 442. Titig na titig si Hansen sa Blackbird at sa higanting snow spider na malapit ng masakal hanggang sa kamatayan. Kung susuntukin niya sila sa tamang pagkakataon, maaari siyang makakuha ng kaluluwa ng isang sagradong nilalang. Ngunit bago pa man mahanap ni Hansen ang perpektong pagkakataon, may narinig siyang dagindong ng hayop mula sa kabilang dulo ng lambak ng yelo, kasunod ng malakas na tunog ng mga kuko. May isa pa bang sagradong nilalang? Nagulat si Hansen. Di nagtagal, nalaman ni Hansen na nagkamali siya. Walang sagradong nilalang, ngunit mga grupo ng mga hayop na may baluti ng yelo na tumatakbo patungo sa kanya na parang mga sinanay na sundalo. Mayroong hindi bababa sa 300 hanggang 400 sa kanila. Ang mga hayop na may baluti ng yelo ay sumugod sa halimaw na may mga galame, kinakagat ang mga galame. Iwinasiwas ng halimaw ang mga galame nito at naalis ang ilang mga hayop na may baluti ng yelo, ngunit mas marami ang sumugod para atakihin ito. Pagkatapos ng mga hayop na may baluti ng yelo, nakita ni Hansen ang mga higanting polar bear, unicorn wolves, at wendigos. Ang bawat nilalang ay mukhang napakalakas at mabangis. Sa dulo ng puwersa ay isang puting tigre na may pulang guhit sa likod na nakasakay ang isang eleganteng babae na nakasuot ng magandang damit ng pari. Ang babae ay may mga lilang mata at buhok, hawak ang isang maikling tungkod na mukhang gawa sa kristal, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa halimaw, blackbird, at snow spider. Tinuro ng babaeng pari ang kanyang tungkod sa halimaw. Ang mga polar bear, wolves, at wendigos ay umungal ng malakas at sumugod sa halimaw. Sa likas na katangian, ang mga nilalang na mas mababa ang antas ay natatakot sa mga nilalang na mas mataas ang antas kaysa sa kanila, kaya hindi sila maglakas loob na makipaglaban sa isang mas advanced na nilalang. Gayunpaman, ang mga polar bear, ice-armored beasts, at wendigos na mukhang mga mutant na nilalang ay walang takot sa sagradong halimaw na may mga galame. Sa ilalim ng utos ng babaeng pari, tinanggap nila ang kamatayan ng mahinahon at pinaglaban ang halimaw ng magkasama. Espiritu. Nakatago si Hansen sa likod ng isang pader ng yelo, nanunood sa babaeng pari ng may pagkamangha. Ang espiritu ay halos transparent ang balat.
Ang kanyang mga mata ay parang pusa at ang kanyang mga tainga ay matulis. Walang paraan para malito siya sa isang tao. Alam lang ni Hansen na mayroong isang aristokratikong espiritu sa spirit shelter sa bundok na dapat siya. Ang mga nilalang ay mukhang katulad din ng narinig ni Hansen. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang gusto niyang gawin. Batay sa bilang ng mga nilalang, dapat na ginamit niya ang lahat ng puwersa ng kanyang shelter. Kahit na maraming mga nilalang sa kanyang panig, hindi sila pantay sa halimaw. Ang mga hayop na may baluti ng yelo ay hindi man lang makapasok sa balat ng halimaw. Ang mga pag-atake mula sa mga mutant na nilalang ay nag-iwan lamang ng ilang mga marka ng anino sa mga galame na hindi mukhang epektibo. Sa kabaligtaran, kapag iwinasiwas ng halimaw ang mga galame nito, ang ilang mga hayop na may baluti ng yelo ay mawawala at malubhang masasaktan kung hindi pa sila napatay. Habang nagtataka si Hansen kung bakit ginawa ito ng aristokratikong espiritu, bigla siyang nagtaas ng kanyang kristal na tungkod. Ang kristal na tungkod ay naglabas ng mga alon na unti-unting binalot ang kanyang katawan. Sa isang iglap, lahat ng mga ron sa kanyang damit ay nabuhay at nagsimulang lumiwanag, na nakapalibot sa kanya ng liwanag. Habang unti-unting nagdilim ang liwanag, nakita ni Hansen kung ano ang hitsura niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa puntong ito, ang aristokratikong espiritu ay natakpan ng isang suit ng kristal na baluti na may pulang mga disenyo. Ang baluti ay mukhang misteryoso at maganda na nagpapaganda pa sa kanya. Ang kristal na tungkod ay naging isang kristal na sibat na may pulang guhit. Hawak ng aristokratikong espiritu ang sibat pabalik sa gilid ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa halimaw na may mga galame. Patayin! Malamig na sigaw ng aristokratikong espiritu. Ang kanyang alagang hayop, ang puting tigre na may pulang guhit ay mabilis na tumakbo patungo sa halimaw na may mga galame at agad na naabot ito. Hawak ang dalawang sagradong nilalang at sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming mutant na nilalang, hindi nakatuon ang halimaw na may mga galame kahit na hindi ito nasaktan. Hindi nito napansin na ang puting tigre na may pulang guhit ay nasa ulo na nito. Nakasakay sa tigre sa hangin, malamig na tumingin ang aristokratikong espiritu sa ulo ng halimaw. Nang dumaan ang tigre sa tabi ng halimaw, gumalaw na rin ang sibat sa kamay ng espiritu. Parang isang malamig na kidlat, ang kristal na sibat ay tumama sa isang nakapikit na mata ng halimaw. Sa isang ungol, biglang iwinasiwas ng halimaw ang 12-dosenang malalaking galame ng may kabaliwan, na hinampas ang dalawang sagradong nilalang at ang mga mutant na nilalang palayo. Gayunpaman, nanatili ang aristokratikong espiritu. Ang kanyang tigre ay sumando sa halimaw at muling sinugod ito. Boom! Sa pagkakataong ito, walang nakakaabala sa halimaw, kaya napansin nito ang tigre sa oras. Biglang hinampis ng isang galame ang puting tigre na may pulang guhit palayo. Nang tamaan ng tigre, iginagalaw ng magandang aristokratikong espiritu ang kanyang mahabang mga binti na natakpan ng baluti. Tumapak siya sa likod ng tigre at ipinadala ang kanyang hiyubog na katawan sa hangin. Hawak ang pulang kristal na sibat, sinaksak niya ang kabilang mata ng halimaw. Uungal. Nasaksak din ang kabilang mata ng halimaw, kaya naglabas ito ng isa pang masakit na sigaw. Sa pagkakataong ito, sa halip na gamitin ang mga galame nito, mabilis itong lumubog sa pond ng nagyayelong tubig, dala-dala ang aristokratikong espiritu, na nagdulot ng malaking pagsabog. Natulala si Hansen. Mas malakas pa pala ang aristokratikong espiritu kaysa sa inaakala niya. Dapat ay may fitness level siya na mga 80 na ginagawa siyang isang nangungunang aristokratikong espiritu. Mas mahalaga, ang aristokratikong espiritu ay napakagaling sa martial arts. Nang nakikipaglaban siya, mayroon siyang pinakamahusay na footwork at mga kasanayan sa sibat, maihahambing sa anumang tao na evolver. Di nagtagal, naging kalmado ang pond. Sa isa pang pagsabog, lumitaw ang aristokratikong espiritu mula sa malamig na pond, tumutulo ang tubig sa buong katawan niya. Ang kanyang lilang buhok ay nabasa, dumaikit sa kristal na baluti, na nagpapaganda sa kanya sa ibang paraan. Nakita ni Hansen ng malinaw na nasaktan lang ng aristokratikong espiritu ang kahinaan ng halimaw, na ang mga mata nito. Ang halimaw ay napilitang bumalik sa pond. Wala siyang kakayahang patayin ito. Kabanata 443. Sinubukan ng higanting snow spider at blackbird na makatakbo habang nagkakagulo. Gayunpaman, ang mga nilalang mula sa spirit shelter ay sumugod sa dalawang sagradong nilalang, pinipigilan silang makaalis. Kung nasa ibang pagkakataon, madaling makipaglaban o kahit patayin ng snow spider o blackbird ang mga nilalang ito. Gayunpaman, sila ay bagong sugatan at halos napatay ng halimaw, na nagpapahirap sa kanilang makalusot sa pagkubkob ng mga nilalang. Walang tigil na umatake ang aristokratikong espiritu sa snow spider gamit ang sibat sa kanyang mga kamay.
Biglang naisip ni Hansen na pareho sila ng plano ng aristokratikong espiritu. Gusto niyang alisin ang halimaw upang makakuha ng madaling gantimpala. Sige lang. Interesante kung sino ang tunay na panalo. Nanunood si Hansen mula sa likod ng pader ng yelo at lihim na ngumiti. Bagaman parehong nanghihingalo ang Snow Spider at Blackbird, sila pa rin ay mga sagradong nilalang. Sa kabila ng mga primitive at mutant na nilalang, nagduso pa rin ang aristokratikong espiritu ng malaking pagkalugi sa pagtatangkang patayin ang mga ito. Ang mga katawan ng Ice-Armored Beasts ay nakabulagta sa lahat ng dako. Higit sa kalahati ng mga Ice-Armored Beasts ay nasugatan o namatay. Maraming mutant na nilalang din ang napatay at nasugatan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng aristokratikong espiritu na parang hindi siya nagmamalasakit sa pagkamatay ng mga nilalang. Nakatuon siya sa paghahanap ng mga kahinaan ng dalawang sagradong nilalang. Madaling makita na ang layunin ng aristokratikong espiritu ay hindi patayin ang dalawang sagradong nilalang kung hindi ay nagawa na niya ito. Ang Snow Spider at Blackbird ay labis na nasugatan. Nakabalot sa spider silk, hindi halos makagalaw ang Blackbird. Kung ang ibig sabihin ng aristokratikong espiritu ay patayin ito, nagkaroon na siya ng pagkakataon noon. Malinaw na hindi ito ang gusto niya. Mukhang nais niyang gawing alipin ang dalawang sagradong nilalang, kaya hindi niya gustong patayin ang mga ito. Labis na nasugatan ang dalawang sagradong nilalang. Mukhang malapit na silang mamatay. Ang Snow Spider ay may mas mahina na katawan, kaya halos hindi na ito makatayo sa puntong ito. Dumudugo sa lahat ng dako, malapit na itong mamatay anumang oras. Squeak! Biglang gumawa ng kakaibang tunog ang Snow Spider patungo sa aristokratikong espiritu, binalik ang lahat ng 8 spider legs, at humiga na sa tiyan. Nakita ang kilos ng Snow Spider, agad na winasiwas ng aristokratikong espiritu ang kanyang sibat upang ipakita sa mga nilalang na itigil ang kanilang pag-atake sa Snow Spider at lumipat sa Blackbird. Lumapit ang aristokratikong espiritu sa Snow Spider at hawak ang sibat ng paalang. Sa pagdaloy ng mga ripple sa kanyang katawan, ang kanyang baluti ay naging robe ng pari muli, at ang mga pulang guhit ay nawala mula sa kristal na sibat na naging tungkod. Itinataas niya ang makinang na kristal na tungkod at hinawakan ang ulo ng Snow Spider gamit ang hiyas na nasa tuktok ng tungkod. Nang inig ang Snow Spider, gustong umiwas mula sa makinang na tungkod, ngunit sa huli, nag-squeak lamang ito ng mahinahon at tinanggap ito. Nakita ang tungkod na malapit nang humawak sa ulo ng spider, hindi napigilan ng babae espiritu ang kanyang ngiti. Ngunit sa mga sandaling iyon, mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. Mabilis na lumipat sa kanan, ngunit huli na ang lahat. Biglang may isang anino na lumipad sa tabi ng aristokratikong espiritu, hawak ang isang dagger na mukhang pangil ng lobo na nakabaligtad at sinaksak ito sa kanyang leeg. Tumalikod ang aristokratikong espiritu, nahulog ang kanyang tungkod sa lupa. Saklaw niya ang kanyang Snow White na leeg gamit ang parehong kamay, nakatingin sa ngumingiting lalaki na may hawak na dagger. Dumadaloy ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Maraming salamat sa iyong tulong. Hinding-hindi kita malilimutan. Pupunta ako sa iyong lugar sa ibang pagkakataon para magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng paghingi ng iyong serbisyo, sabi ni Hansen sa babae espiritu na may ngiti. Nang walang anumang pagkaantala, tumalon siya sa nakaluhod na Snow Spider at sinaksak ang kanyang dagger sa mukha nito. Squeak! Squeak ang Snow Spider sa sakit, sinubukan nitong tumayo, ngunit huli na. Inilipat ni Hansen ang dagger upang hiwain ang ulo ng spider, at damyugo at sumabog ang utak mula sa sugat. Bumagsak ang Snow Spider sa lupa. Sagradong nilalang Snow Spider na patay. Walang beast soul na nakuha. Kumain ng kanyang laman upang makakuha ng 0 hanggang 10 sacred Geno points. Nagsisi si Hansen sa katotohanang wala siyang nakuha na beast soul nang marinig ang boses. Nakita na napatay ni Hansen ang sagradong Snow Spider, nagalit ang aristokratikong espiritu at sinubukang magsalita. Gayunpaman, nang buksan niya ang kanyang bibig, sumabog ang dugo, at siya ay naglaho sa mga kumikinang na sparkles na walang natirang salita. Magpahinga ka ng mapayapa, tahimik na sinabi ni Hansen, tumatakbo patungo sa isa pang sagradong nilalang, ang Blackbird. Ang mga nilalang na sumunod sa aristokratikong espiritu ay nagkalat at tumakas pagkatapos siyang mapatay. Walang oras si Hansen upang pagtuunan ito ng pansin. Palaging sagana ang mga primitive at mutant na nilalang, kaya't maraming pagkakataon para patayin ang mga ito. Gayunpaman, napakahirap makahanap ng sagradong nilalang, kaya't hindi niya dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ang Blackbird ay hindi mas malakas kaysa sa Snow Spider. Hindi naging mahirap para kay Hansen na putulin ang ulo nito. Batang sagradong nilalang na Evil-Blooded Condor na patay. Beast Soul ng Evil-Blooded Condor nakuha.
Kumain ng kanyang laman upang makakuha ng 0 hanggang 10 Sacred Blood Geno Points. Nang marinig ang boses sa kanyang isip, labis na natuwa si Hansen at halos sumigaw. Isang sagradong nilalang na Beast Soul. Iyon ang kanyang kauna-unahang sagradong Beast Soul sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Ang isang sagradong Beast Soul sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ay mas malakas kaysa sa isang Super Beast Soul mula sa unang santuwaryo ng Diyos. Nang hindi pa siya kayang pumatay ng mga super na nilalang sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, ito na ang pinakamahusay na Beast Soul na maaari niyang makuha sa puntong ito. Lahat ng iba pang mga nilalang ay tumakas na, at hindi na interesado si Hansen na habulin ang mga ito. Hindi na siya makapaghintay na makita kung anong uri ng Beast Soul ang nakuha niya. Pinakamainam na umaasa si Hansen na magkaroon ng Beast Soul na kayang magbago ng anyo o isang Beast Soul Armor na tatanggapin na rin. Ang una ay maaaring lubos na mapalakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, habang ang huli ay makakapagpataas ng kanyang tsansa sa kaligtasan ng malaki. Pareho silang magagandang pagpipilian. Uri ng Beast Soul ng Evil-Blooded Condor, Glyph. Nang makita ang pagpapakilala sa bagong nakuha na Beast Soul, napaluhod si Hansen. Anong uri ng Beast Soul ang Glyph? Dahil sa napakaraming uri ng Beast Soul, ang natutunan nila sa paaralan ay ilan sa mga karaniwang uri lamang. Habang ang mga tao ay lumalakas sa santuwaryo ng Diyos, mas marami ang napapatay na nilalang at mas maraming uri ng Beast Soul ang natutunan. Maraming bagong natuklas ang Beast Soul na kailangan pang tuklasin. Siyempre, kung may mag-uulat ng pagtuklas ng bagong uri ng Beast Soul sa alyansa, may mga gantimpala na maaaring makuha pagkatapos ma-verify ang uri. Kabanata 444. Wala nang alaala si Hansen tungkol sa isang Beast Soul Glyph, kaya't wala siyang ideya kung ano ang gamit nito. Sinubukan niyang tawagin ang Beast Soul Glyph ng Evil-Blooded Condor, at biglang lumitaw ang Condor bilang isang itim na anino. Ang anino ay naglabas ng sigaw bago ito nawala sa katawan ni Hansen. Maingat na tiningnan ni Hansen ang kanyang katawan at nakita na mayroon siyang bagong tato ng itim na Condor, na nakabuka ang mga pakpak at handang umatake. Ang Condor ay mukhang napakamabangis at madilim, na halos naramdaman niyang totoo ito at handang kumagat ng puso ng sinuman anumang sandali. Ang tato ay umabot mula sa likod ni Hansen patungo sa kanyang dibdib, sumasakop sa mas mabuting bahagi ng kanyang itaas na katawan, na nagpapakita sa kanya na parang isang matipunong mandirigma. Sinubukan ni Hansen na gumawa ng isang suntok ngunit hindi niya naramdaman ang anumang pagtaas sa kanyang lakas. Wala rin siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Ang Glyph ay hindi nagdala ng anumang pasanin sa kanyang katawan tulad ng shape-shifting Beast Souls. Ano ang gamit ng Glyph na ito? Medyo nagkunot ang noo ni Hansen, hindi makapag-isip sa sandaling iyon. Kailangan niyang maghanap ng impormasyon kapag bumalik siya sa Worship Daphne. Nang suriin ang mga katawan ng Snow Spider at Evil-Blooded Condor, handa na si Hansen na tawagin ang Golden Growler at dalhin ang laman pabalik, sakaling bumalik ang halimaw na may mga galame. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog na parang may nababasag sa kanyang isipan. Nagtaka si Hansen at biglang naalala ang isang bagay. Tumingin siya sa kanyang isipan at nakita na ang kako ng liwanag na naging Holy Angel ay nabasag. Ang cute na Lolita ay lumabas na may hawak na itim na kristal sa kanyang kamay, na mukhang eksaktong pareho, walang anumang pagbabago. Ang bilis, nagulat si Hansen, gusto sanang tingnan ang Holy Angel. Gayunpaman, bigla siyang iniwan ng itim na kristal at lumipad palabas ng isipan ni Hansen, tumalon papunta sa katawan ng Snow Spider. Hey! Ano ang balak mong gawin? Mabilis na pinigilan ni Hansen siya. Hawak ng Holy Angel ang binti ng Snow Spider, humihingi ng tulong na may mga luha sa kanyang mga mata. Bagaman hindi siya makapagsalita, ang kanyang mahina na hitsura ay nagpa-soften sa puso ni Hansen. Sige, gawin mo. Naisip ni Hansen na napakabigat ng Snow Spider na aabutin siya ng ilang araw upang makakuha ng isang Sacred Geno Point, kaya mas madali para sa kanya na kainin ito. Pagkatapos ng lahat, isa lamang itong sagradong nilalang at hindi isang super na nilalang. Marami pang mga pagkakataon sa hinaharap. Dagdag pa, nandyan din ang katawan ng Evil-Blooded Condor na aabutin siya ng hindi bababa sa 2 o 3 buwan upang makain din. Nakuha ng Lolita ang pahintulot ni Hansen at tuwang-tuwa na agad na binuksan ang kanyang bibig at kinagat ang binti ng Snow Spider. Wala sa isip ni Hansen na panoorin siya habang kumakain at mabilis na tiningnan ang kanyang kasalukuyang estado. Super Beast Soul Archangel, alaga, maaaring mag-evolve pa. Nang makita ang simpleng pagpapakilala, labis na naguluhan si Hansen. Mas kahanga-hanga ang tunog ng Archangel kaysa sa Holy Angel, at walang problema sa estado ng Super Beast Soul, o alaga, o ang tala na, maaaring mag-evolve pa.
Ang problema ay hindi na maaaring magbago ang alaga sa kanyang anyong nabuo. Kaya, siya ay bumalik na sa kanyang orihinal na estado at hindi na makapagbago. Kailangan ko bang pakainin siya mula sa simula hanggang sa muling magbago? Nagtaka si Hansen. Kung totoo iyon, malamang na umiyak siya ng malakas. Napakaraming pagsisikap ang ginugol niya para magbago ang alaga, ngunit ngayoy bumalik ito sa kanyang paunang estado. Nasayang ba ang lahat ng iyon? Naisip ni Hansen at naramdaman na may mali. Walang paraan para ang Holy Angel ay bumalik sa kanyang orihinal na estado, at ang kanyang pangalan ay pinalitan din ng Archangel, na ganap na naiiba sa dati. Marahil, siya ay naging isang super beast soul ng ikalawang santuwaryo ng Diyos. Nang maisip ang posibilidad na iyon, nagsimula ang tibok ng puso ni Hansen. Kung totoo iyon, nangangahulugan ito na mayroon na siyang super beast soul ng ikalawang santuwaryo ng Diyos. Basta't maipapabago niya ito, magkakaroon siya ng kakayahang pumatay ng super na nilalang sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Maraming nakakatakot na nilalang ang may fitness level na higit sa 100 sa mga sagradong nilalang sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, kaya't walang makapagsasabi kung gaano kalakas ang isang super na nilalang. Hindi sigurado si Hansen kung kailan niya kayang pumatay ng super na nilalang, ngunit ang Archangel ay tiyak na isang garantiya na makakapanghuli siya ng super na nilalang balang araw. Siyempre, hindi madali na pakainin siya hanggang sa magbago. Sa kanyang karanasan sa pag-aalaga ng mga alaga sa unang santuwaryo ng Diyos, hindi nagmamadali si Hansen. Little girl, huwag mo akong bigin. Tumangala si Hansen sa lolita at nakita siyang kumakain ng laman ng condor. Ang napakalaking evil-blooded condor ay halos ganap ng nalasap na tanging isang binti na lamang ang natira. Ang snow spider ay matagal nang naubos. Tigil na, mabilis na sumigaw si Hansen. Bahagya siyang nawala sa kanyang mga iniisip, ngunit ang lolita ay halos natapos na ang dalawang sagradong nilalang. Ang galing! Sa kabutihang palad, nahinto ni Hansen siya sa tamang oras at nailigtas ang isang binti ng ibon na marahil ay tumitimbang ng ilang daang pounds. Hindi na siya kailangang mag-alala sa pagkain ng mahabang panahon. Nakatayo ang maliit na batang babae sa tabi ni Hansen na mukhang hindi masaya at hindi kontento, ang kanyang mga mata ay napapatingin sa binti ng ibon paminsan-minsan, nilalanggam ang kanyang pink na labi. Ikaw, foodie. Ang binti ng ibong ito ay akin at wala kang karapatan na kumagat pa. Pinisil ni Hansen ang kanyang malambot na pisngi at ibinalik siya sa kanyang isipan. Kasabay nito, tinawag ni Hansen ang Golden Growler sa pinakamalaking anyo nito, inilagay ang mga katawan ng Ice-Armored Beasts at iba pang mutant na nilalang sa kanyang likod. Pagkatapos, dinala ni Hansen ang mga tambak ng trophy pabalik sa teleport device. Napakaraming laman na hindi kayang ubusin ni Hansen. Ang binti ng ibon lamang ay magbibigay ng pagkain sa kanya sa loob ng ilang buwan. Maganda kung maibebenta niya ang laman kay Shuyo at sa iba para makakuha ng magagandang bagay sa alyansa. Tulad ng sinabi niyang Manly, makikinabang siya kung lalakas ang mga tao sa pangkalahatan. Tungkol sa espiritu, alam na ni Hansen kung gaano siya kalakas. Tinataya niya na halos kasing lakas siya. Gayunpaman, hindi alam ni Hansen kung gaano karaming mutant na nilalang ang naruroon sa spirit shelter, kaya't medyo mapanganib para sa kanya na mag-isa doon. Iba ang mga espiritu sa mga nilalang dahil sila ay may katalinuhan. Nakagawa si Hansen ng sneak attack upang patayin ang espiritu kanina, ngunit hindi magiging ganoon kadali ang isang tunay na laban. Bukod dito, kailangan ni Hansen na ibenta ang laman sa puntong ito at maghanap ng impormasyon tungkol sa Beast Soul Glyph sa alyansa, kaya't hindi siya nagmamadali na pumunta sa spirit shelter. Habang naglalakad si Hansen patungo sa yelo na yungib kung saan naroon ang teleport device, iniisip niya kung aling Beast Soul ang dapat niyang pakainin sa itim na kristal sa susunod. Hindi siya sigurado sa function ng itim na kristal sa puntong ito, kaya wala siyang kakayahang magdesisyon. Dahil ang Holy Angel ay naging Archangel at bumalik sa kanyang hindi na bagong estado, ibig bang sabihin nito na ang isang Beast Soul na hindi alaga ay basta na lang mag-e-evolve. Kabanata 445. Tumingin si Hansen sa lahat ng Beast Souls na pagmamay-ari niya at sa wakas ay napansin ang Blood Snail Beast Soul. Isa itong super pet armor, ngunit hindi na ito gaanong epektibo sa harap ng isang sagradong nilalang sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Nagpasya si Hansen na subukan ang itim na kristal dito bilang isang eksperimento. Lahat ng super beast souls ay nakapaligid sa itim na kristal, habang ang Archangel ay nawalan na ng interes dito. Hindi malaman ni Hansen kung ito ay dahil hindi na ito kapakipakinabang sa kanya, o hindi pa siya nagbago. Sa utos ni Hansen, mabilis na lumipat ang blood snail patungo sa itim na kristal na may kasiyahan, nilamon ito ng buo.
Katulad ng Angel, nagsimula ang liwanag na bumuo ng isang kako na bumabalot sa blood snail. Walang pagmamadali si Hansen. Maliwanag na mas mabilis ang pagpapakain ng beast soul kaysa sa pagpapakain ng nilalang. Sa kaso ng Angel, hindi ito nagtagal. Para sa blood snail, marahil ay aabutin ito ng 1 buwan. May matinding inaasahan si Hansen. Kung totoo ang kanyang iniisip, magiging kamangha-mangha iyon. Sa loob ng yelo na yungib, ang Berserk Ice Armored Beast na dinala niyang Manly ay nagdulot ng malaking ingay sa mga matatanda. Isang evolver na bagong pumasok sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ang nakapagpatay sa isang Berserk Ice Armored Beast na talagang hindi kapanipaniwala. Ilang tao ang nagsasabing napakaastig ng mga kabataan ngayon, habang ang iba naman ay nag-isip na swerte lang ito. Hindi na nagbigay ng paliwanag siyang Manly. Kahit sabihin niya na si Hansen ang pumatay sa Berserk Beast sa isang suntok, hindi ito paniniwalaan ng mga tao. Sa katunayan, walang sino man ang maniniwala na isang bagong evolver ang kayang pumatay ng Berserk Ice Armored Beast sa isang suntok. Kahit ang isang sagradong evolver ay hindi ito makakamit. Habang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao si Hansen at ang Berserk Ice Armored Beast, narinig nila ang malalakas na tunog na parang lindol. Natagpuan ba ng mga nilalang ang lugar na ito at umakyat dito upang atakihin tayo? Maraming tao ang nagulat, lumapit sa teleport device, handang umalis sa santuwaryo ng Diyos sakaling may panganib. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang mga ugong. Narinig nila ang isang boses na sumisigaw, "Manly, tulungan mo ako." Malinaw na nakilala niyang Manly ang tinig ni Hansen. Mabilis siyang lumabas ng yelo na yungib. Ang iba ay nagtataka kung ano ang nangyayari, kaya't ang ilan sa kanila ay sumunod din. Nang makalabas sila sa yelo na yungib, sabik silang tumingin. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita at halos naghuhulog ang kanilang mga panga sa sahig. Isang gintong leon na parang maliit na burol ang nagdadala ng mga katawan ng Ice Armored Beasts at iba pang mutant na nilalang tulad ng Giant Snow Wolf at Ice Bear. Sa ibabaw ng mga katawan ay isang batang pigure. Siya si Hansen na hindi pinansin ang payo ng mga tao at nagpunta sa pangangaso ng mag-isa. "Hansen, kapatid, ito ba lahat sa iyo?" Tanong ni Shuyu na may nanginginig na boses. Napakahirap paniwalaan na hindi niya makuha ang katotohanan ito kahit na pinahid na ang kanyang mga mata. Halos pareho ang reaksyon ng lahat. Marami sa kanila ang narito ng mahigit 1 dekada, ngunit wala sa kanila ang nakakita ng ganito karaming yaman. Dagdag pa, may mga katawan pa ng mutant na nilalang. Maraming tao ang nakakaramdam ng hindi kapanipaniwala tulad ni Shuyu, na parang nasa isang panaginip. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganito karaming katawan ng mga nilalang? At paano magkakaroon ng ganito kalaking halaga? Tumingin siyang Manly kay Hansen na may kakaibang tingin, na may komplikadong damdamin sa loob. Sinabi niya lamang na hindi kayang talunin ni Hansen ang Spirit Shelter, ngunit bumalik siya na may napakaraming katawan ng kahit mutant na nilalang sa ganitong maikling panahon. Marahil talaga siyang nakapagpabagsak sa Spirit Shelter. Tumingin siyang Manly kay Hansen at hindi alam kung ano ang iisipin. Ang batang lalaki na dati niyang hinahamak ay lumago nang napakabilis na siya ay lubos na lumampas sa kanyang mga inaasahan at kahit sa kanyang pagkaunawa. Maaari mong sabihin iyon. Ikinwento ni Hansen sa kanila kung paano niya nakatagpo ang sagradong Snow Spider, Evil-Blooded Condor, halimaw na may mga galame, at aristokratikong espiritu. Gayunpaman, ibinabahagi niya ang naangkop na bersyon kung saan nakita lamang niya ang labanan sa pagitan ng 4 at kumuha ng ilang yaman nang sila ay lahat ay malubhang nasugatan. Tingnan mo, ito ang binti ng ibon na iyon na kinagat ng ibang nilalang. Sa kasamaang palad, nakatakas pa rin ito, kaya't ito lamang ang natira. Itinaas ni Hansen ang binti ng ibon na natira mula sa Archangel, na para bang ipinagmamalaki. Lahat ay tumingin kay Hansen na may paghanga, sinasabing swerte na swerte si Hansen na nakalikom ng napakaraming katawan ng Ice Armored Beasts at mutant na nilalang at kahit isang sagradong binti ng ibon. Talagang nagmamalasakit sa kanya ang swerte. Walang sino man ang nagduda sa sinabi ni Hansen. Ang ilan sa mga tao ay narito na sa loob ng maraming dekada, at marami sa kanila ang nakita ang Snow Spider at ang Blackbird. Ang ilan ay nakita pa ang aristokratikong espiritu. Para sa isang bagong pumasok na malaman ang mga detalye, tiyak na nakita ni Hansen ang mga ito sa kanyang sariling mga mata, kung hindi, paano niya malalaman ang mga ito? "Kapatid, ang swerte mo." Tumingin si Shuyu sa mga tambak ng katawan na may pagnanasa. "Ano ang plano mong gawin sa mga ito? Hindi mo kayang ubusin ang lahat ng mag-isa. Paano kung ibenta mo ang ilan sa amin? At maaari kaming magbigay ng magandang presyo sa iyo." Nang sabihin ito ni Shuyu, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hansen.
Ang mga tao ay may mas malaking pagnanasa sa laman ng mga nilalang kaysa sa mga ordinaryong tao, lalo na para sa mga mutant na nilalang. Maraming tao ang labis na nasisiyahan na naging pula ang kanilang mga mata na gustong kumagit agad. Oo, syempre, ibebenta ko ang mga ito, sagot ni Hansen ng tiyak. Magbibigay ako sa iyo ng 100,000 para sa isang Ice Armored Beast. 150,000. Habang ibinibigay lamang ni Hansen ang kanyang sagot, marami ng tao ang nagsimula ng sumigaw ng presyo. Ang eksena ay parang isang grupo ng mayayamang tao na hindi alam kung paano gastusin ang kanilang pera na nagwa-waving ng kanilang mga tseke kay Hansen. Ibebenta ko ang mga nilalang na ito, ngunit para lamang sa mga insiders. Kung may ibang gustong bumili, kailangan nilang doblehin ang presyo. Gayon din, tatanggapin ko lamang ang Saint Hall licenses at mga Geno Solutions na higit sa A-class, tahimik na sinabi ni Hansen. Hindi niya dinala ang lahat ng laman pabalik para lamang kumita ng kaunti. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka ang lahat, at sa wakas ay nagtanong si Shuyu. Magtatayo ako ng gang. Sino mang nasa gang ay makakabili ng laman sa insider price, at maaari rin nilang gamitin ang kanilang mga puntos, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Sa hinaharap, tiyak na sasakupan niya ang spirit shelter. Kakailanganin niya ng higit pa sa kanyang sarili upang pamunuan ang spirit shelter dahil hindi siya makakapag-stay doon ng permanente. Mas gusto niyang makuha ang bawat master fighter sa lugar na ito upang sumama sa kanya at bantayan ang spirit shelter para sa kanya. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, gaano man karaming tao ang mateleport sa lugar na ito, kailangan nilang sumunod sa kanyang utos. Kabanata 446. Kung hindi kami sasali sa gang mo, magkano ang kailangan naming bayaran para sa isang Ice Armored Beast? Tanong ng isang lalaking nasa 40 o 50 anyos kay Hansen. Isang A-class Saintful license ng antas ng Evolver, matatag na sagot ni Hansen. Ano? Isang A-class Saintful license ng antas ng Evolver para sa isang Ice Armored Beast? Bakit hindi ka nalang magnakaw? Galit na sigaw ng lalaki. Maraming tao ang nagparatang kay Hansen na walang hiya. Ang ilan ay sinubukang agawin ang isang katawan sa likod ng Golden Brawler. Ito ay likas na ugali ng tao. Maraming tao ang maaaring makasama sa iyo sa mga paghihirap, ngunit hindi nila kaya na ibahagi ang iyong yaman, lalo na kung nakikita nilang nagiging maswerte ka. Hooray! Bigla ang kumilos si Hansen, at ang Cursed Wolf Dagger ay biglang pinutol ang kamay ng isang taong nahawakan ng Golden Brawler para agawin ang isang katawan. Ang matinis na sigaw ay nagpagulat sa lahat. Lahat sila ay tumigil sa paggalaw at tumingin kay Hansen, at ang lalaki na may sirang braso ay nagpagulong-gulong sa sahig. Walang pahintulot mula sa akin, huwag kang mangangahas na hawakan ang aking mga pag-aari. Kung hinawakan mo ito ng iyong mga kamay, mawawala ang iyong mga kamay. Kung gumalaw ang iyong mga paa, mawawala ang iyong mga paa. Kung lumapit ang iyong ulo, mawawala ang iyong ulo, malamig na sabi ni Hansen na may dugo ang Cursed Wolf Dagger. Lintik. Ang kapal ng mukha niya para gumamit ng karahasan. Patayin natin ang hayop na yan. Sinaktan mo ang kaibigan namin. Tao ka ba? Patayin ang hayop na yan. Anak nang, biglang naging isang taong kinamumuhian ng lahat si Hansen, na para bang siya ay napakasama na papatayin siya ng lahat sa unang pagkakataon na magkaroon sila ng pagkakataon. Sinubukan ni Shuyu at ng ilang iba pa na pigilan ang natitirang grupo, ngunit dahil kakaunti lang sila, 4 o 5 tao ang tumalon na kay Hansen, na pawang mga matatanda na narito na sa lugar na ito na mahigit 2 dekada. Siyempre, hindi nila sinusubukang ipaghiganti ang taong nawalan ng kamay, kundi upang kunin ang lahat ng katawan para sa kanilang sarili pagkatapos na matanggal si Hansen. Sa kanilang paningin, si Hansen ay hindi hihigit sa isang batang swerte. Dahil bagong pumasok lamang siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, imposibleng matalo siya. Madali lang napatayin si Hansen. Tinawag ng mga tao ang kanilang beast souls at sinubukang patayin siya sa bawat galaw, handang kunin ang buhay ni Hansen. Ang mga katawan ay napakaakit, lalo na sa mga hindi nakakita ng ganito karaming mutant na laman sa loob ng maraming dekada. Dagdag pa, mayroon pang ang isang sagradong binti ng ibon. Ang pagnanasa ay nagpasabog sa kanilang mga ulo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Malamig siyang ngumiti dahil naisip na niya ang posibilidad na ito nang dalhin niya pabalik ang laman at hindi nagulat. Hindi na kailangang magalit. Nagseryoso ang mukha niyang manly. Tinawag niya ang kanyang pana at palaso, handang tulungan si Hansen. Ito ang mga taong pinakakinamumuhian niya. Dahil ang karamihan sa mga tao ay maaaring makakuha ng ilang mga benepisyo, nagiging mapagmataas sila sa pagkuha ng pag-aari ng iba.
Ang mga taong ito ay hindi iba sa mga magnanakaw, at mas masahol pa kaysa sa mga magnanakaw. Kahit papaano, ang mga magnanakaw ay nakakuha ng masamang pangalan na nararapat sa kanila, habang ang mga taong ito ay sinusubukang bigyang katwiran ang kanilang mga kilos. Gayunpaman, bago pa man makapagpalabas ng palaso siyang Manly, biglang gumalaw si Hansen. Sa isang iglap, tumakbo siya sa pagitan ng unang 5 tao na sumugod sa kanya. Hooray! 5 sigaw ang naganap ng sabay-sabay, kaya parang mula sa iisang tao lamang. Ang unang 5 tao na sumugod kay Hansen ay nawalan ng kanilang kanang kamay na may hawak na mga armas. Sumirit ang dugo, at ang 5 tao ay nagpagulong-gulong sa lupa gamit ang kanilang kaliwang kamay na nakatikip sa kanilang sirang mga braso, humihingi ng awa at umiiyak. Nagulat ang lahat sa walang emosyon na mukha ni Hansen at sa 5 umiiyak na tao na nagulat sa nangyari. Ang 5 taong iyon ay narito na sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ng mahigit 1 dekada. Lahat sila ay may karanasan. Bagaman mahirap makakuha ng laman sa lugar na ito, ang kanilang fitness level ay dapat na higit sa 40 pagkatapos ng napakaraming taon. Gayunpaman, sa isang galaw lamang, nawala ang kanilang kanang kamay na nagpagulat sa lahat. Sino pa ang gustong kunin ang buhay ko? Ang malamig na titig ni Hansen ay dumaan sa mukha ng bawat isa. Ang mga nagtangkang patayin si Hansen at agawin ang ilan sa laman ay nakaramdam ng takot at kusang umatras. Tumingin siyang Manly kay Hansen na may komplikadong ekspresyon dahil hindi niya inaasahan na magiging agresibo si Hansen. Narito si Uncle Ching. Uncle Ching, tulungan mo kami. Sinaktan ng hayop na yan ang mga kapwa niya. Uncle Ching, palagi kaming nagtutulungan at siya ay malupit kahit sa isa sa atin. Hayop lang siya. Panipi kuwit panipi. Isang lalaking nasa 70 o 80 ang lumabas mula sa yelo na yungib. Para sa isang evolver na may habang buhay na 300 taon, 80 ang edad ay nasa gitna pa lamang. Nang makita ang lalaking tinawag na Uncle Ching, nag-aalala siyang Manly, binaba ang kanyang pana at palaso at dali-daling sinabi, Uncle Ching, huwag kang makinig sa kanila, sinusubukan nilang magnakaw sa mga pag-aari ni Hansen. Bago pa man matapos magsalita siyang Manly, tinapik siya ni Uncle Ching para tumigil. Nang makita ang kilos ni Uncle Ching, nagsaya ang natitirang grupo at sinisi si Hansen sa lahat ng bagay ng may pagmamalabas, na parang isang malaking krimen na hindi niya ibinabahagi ng libre ang kanyang yaman sa kanila. Ang kanilang pagnanakaw ay ipinakita rin bilang isang kilos para sa katarungan. Nagmukhang hindi masaya siyang Manly. Si Uncle Ching ang unang taong na-teleport sa lugar na ito. Narito na siya ng ilang dekada at siya ang may pinakamaraming geno point sa grupo. Siya rin ang tanging taong nakapagpatay ng isang mutant na nilalang. Ayon kay Uncle Ching mismo, ang kanyang fitness level ay nasa 60, ngunit naniniwala siyang Manly na dapat ay mas mataas pa iyon. Dagdag pa, nagsanay din si Uncle Ching ng malakas na Hyper Geno Arts design para sa mga evolvers, kaya hindi siya isang ordinaryong evolver. Makatarungan na sabihin na si Uncle Ching ang pinakamalakas na tao sa grupo. Bagaman malakas si Hansen, bagong pumasok lamang siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Kung susubukan ni Uncle Ching na saktan si Hansen, maaaring mapatay si Hansen. Uncle Ching, hindi lahat ito kasalanan ni Hansen, kinagat ni Shuyu ang kanyang ngipin at nagsalita pabor kay Hansen. Gayunpaman, tinapik din siya ni Uncle Ching para manahimik, at lumapit kay Hansen. Mas lalong nagmukhang malungkot ang mukha niyang Manly. Mabilis siyang lumapit kay Hansen, ipinakita ang kanyang saloobin. Ang natitirang grupo ay nagdiriwang sa kasawian ni Hansen na may pag-asa at kasakiman. Basta't matanggal ni Uncle Ching si Hansen, makakabahagi na sila sa laman. Si Uncle Ching ay palaging mapagbigay, kaya dapat silang lahat ay makakuha ng kaunting bahagi. Nang makita si Uncle Ching na diretso na naglalakad kay Hansen, maraming tao ang sumisigaw sa loob, patayin mo siya, patayin mo siya. Bagaman nagpakita si Hansen ng hindi pangkaraniwang kakayahan at isang kahangahangang dagger, walang sino man ang naniniwala na matatalo niya si Uncle Ching na mas malakas kaysa sa kanya. Nang wala ng 6 na talampakan ang pagitan nila, sa ilalim ng panunood at pag-asa ng lahat, kumuha si Uncle Ching ng isang steel knife na mukhang sinauna. Sa sorpresa, pagdududa, pagtataka, pagkalito, pagkabalisa, at takot ng iba't ibang tao, ginamit ni Uncle Ching ang sandata at pinutol ang mga ulo ng 5 taong nagpagulong-gulong at umiiyak. Pagkatapos, yumuko si Uncle Ching kay Hansen ng may paggalang. Young Master Hansen, huli na ang pagdating ni Ning Ching. Karapat-dapat ako sa anumang parusa mula sa iyo. Nagulat ang lahat sa sandaling iyon. Si Uncle Ching ang pinakamalakas na tao sa grupo, ang tanging nakapagpatay ng isang mutant na nilalang, at kumilos na parang siya ay alipin ni Hansen.
Pakiramdam ng lahat na kailangan nila ng mas maraming katalinuhan upang maunawaan iyon. Kabanata 447. Ang mga nings ng Starry Group. Medyo nagkunot ang noo ni Hansen. Iyon lamang ang mga nings na alam niya. Nagsalita si Uncle Ching ng may paggalang, "Oo, ako ang pinakamatanda sa 6 na anak ng mga nings, at ako rin ang pinakawalang silbi. Ang dalawa kong pamangkin ay hindi alam kung sino ka at kumilos ng hindi naaangkop. Gusto sanang humingi ng tawad ng aking ama ng personal, ngunit natatakot siyang hindi mo gusto na maabala, kaya hindi siya pumunta. Gayunpaman, sinabi niya sa amin na sino man sa aming pamilya na may swerte na makatagpo sa iyo, dapat naming ituring ka bilang aming patron. Ano man ang kailangan mo, susuportahan ka namin kahit gaano pa man ito kamahal." Habang sinasabi ito ni Uncle Ching, ang natitirang grupo ay tuluyang nagulat. Lahat ay nakakarinig tungkol sa Starry Group na isa sa pinakamalaking korporasyon sa alyansa. Walang sino man ang nag-isip na si Uncle Ching ay isa sa mga nings. Ang mas hindi inaasahan ay kahit ang mga nings ay kailangang pretuhin si Hansen ng ganitong paraan. Lahat ay nagtataka kung ano ang background ni Hansen. Maraming tao ang natakot at nagmukhang mapatras sa puntong ito. Nais nilang magnakaw mula sa isang taong kahit ang mga nings ay kailangang igalang. Kung nais ni Hansen na maghayganti, napakadali hindi lamang sa santuwaryo ng Diyos kundi pati na rin sa alyansa. Ang lahat ay nabasa ng malamig na pawis at naramdaman ang kanilang mga binti na humihina. Hindi mo alam iyon noon, kaya okay lang. Pag-usapan natin ang hinaharap mamaya, komento ni Hansen ng neutral. Alam niyang ang dahilan kung bakit tinatrato siya ni Uncle Ching ng ganito ay hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa potensyal na kaugnayan niya kay Han Jingji. Hindi makasiguro si Hansen kung totoo ang sinasabi ni Uncle Ching, kaya hindi siya natuwa. Sa hinaharap, anuman ang kailangan niyang Master Han, mangyaring ipaalam sa amin. Hindi ka bibigwi ng mga nings. Wala nang sinabi si Uncle Ching kundi ipakita ang kanyang katapatan. Tumanggaw si Hansen at lumingon kay Yang Manli. "Yang Manli, ibibigay ko sa iyo ang napakaraming laman. Ayusin mo ang ating gang sa lalong madaling panahon, ngunit hindi kinakailangan na isama ang ilan sa mga taong ito." Walang duda si Hansen sa kakayahan ni Yang Manli. Nakita niyang mahusay na pinamamahalaan ni Yang Manli ang isang malaking gang tulad ng Steel Armor Gang. Hindi gaanong marami ang tao sa kasalukuyan, kaya kahit sumali ang lahat, madali pa rin iyon para kay Yang Manli. Okay, binalance ni Yang Manli ang lahat ng mga katawan at naguguluhan. Dahil ang mga nings ay ginamo siya ng ganito, marahil ay talagang may kaugnayan siya kay Han Jingji. Ngunit sa pag-iisip nito, nadama ni Yang Manli na hindi ito malamang. Alam ng lahat na si Han Jingji ay walang asawa o anak. Hindi nagmamalasakit si Hansen sa iniisip ni Yang Manli. Matapos ibigay ang lahat sa kanya, nag-teleport siya pabalik sa alyansa, na naglalayo na malaman kung ano ang gamit ng Beast Soul Glyph sa lalong madaling panahon. "Hansen, kailan ka bumalik?" Bati ni Qiu Cheng kay Hansen habang lumalabas sa sandaling bumalik si Hansen sa dormitoryo. "Bumalik lang ako. Saan ka pupunta?" Casual na tanong ni Hansen. "Saan pa kundi sa drill. Katapusan na ng buwan at sa oras na ito ay palaging may drill na isinasagawa para sa lahat na sumali. Sino mang makakuha ng unang pwesto ay bibigyan ng gantimpala ni Vice Captain Chen. Pupunta lang ako para tingnan iyon. Tamang-tama ang iyong timing." Pero na, hinailan ni Qiu Cheng si Hansen palabas. Sa simula, ayaw sanang pumunta ni Hansen. Gayunpaman, dahil maganda ang samahan ng lahat sa cookhouse, ayaw niyang tanggihan si Qiu Cheng at sumunod sa kanya patungo sa training hall ng warship. Narinig na ni Hansen ang tungkol kay Vice Captain Chen mula kay Jian Ran. Siya ay isang malakas na surpasser. Sa simula, ang kapitan ng isang warship tulad ng Daphne ay dapat na isang advanced surpasser na isang general din. Gayunpaman, dahil sa espesyal na background ni Jian Ran, siya ang naging kapitan ng Daphne. At ang vice captain ay napili batay sa mga pamantayan ng isang opisyal na kapitan. Si Chen Shoushan, isang malakas na surpasser. Sinabi ni Jian Ran na siya ay malapit sa mga G, ngunit kahit na hindi niya ito sinabi, alam na ni Hansen iyon dahil kung hindi siya nagtatrabaho para sa mga G, hindi papayagan ng mga G si Jian Ran na magtrabaho sa Daphne. Bilang karagdagan sa Vice Captain, may dalawa pang surpasser sa Daphne, Director Lin Haifeng at Quartermaster Zhao Ping. Ito ang mga taong nagtatrabaho para sa Daphne. Tungkol sa expert panel, dapat may mga surpassers din. Gayunpaman, sila ay lampas na sa kapangyarihan ni Jian Ran. Kahit sa grupo ni Jian Ran, dahil sa mga komplikadong relasyon, mahirap para kay Jian Ran na makagawa ng mga ayos mula sa oras-oras. Maraming bagay na ginagawa niya ay may panganib na hamanin.
Dumating si Hansen at si Qiu Cheng sa training hall na halos puno na ng mga sundalo. Mukhang maraming tao ang interesado sa drill. Dahil naroon ang lahat sa cookhouse, umupo sina Qiu Cheng at Hansen sa tabi nila. Tiningnan ni Hansen ang training hall at napansin na ang training field ay isang closed one. Nakita rin niya na pamilyar ang training item. Hindi ba ito ang device na tinatawag na sprint na dinisenyo ni Professor Yan? Napansin ni Hansen ang mga metal na pader sa training field at nagulat na nailagay na ito sa paggamit ng mas maaga. Isang sundalo ang mabilis na tumatalon at tumatakbo sa mga metal na pader, ngunit hindi pa siya nakarating sa kalagitnaan bago siya nataman at nahulog, nagpagulong-gulong palabas ng device. Sino pa ang gustong subukan? Kung makakapasa ka sa test sa level 10, bibigyan kita ng S-Class Saint Fall license ng antas ng Evolver, sabi ni Chen Shoshan na may ngiti, nakaupo sa rostrum ng training hall. Malaki ang gantimpala, ngunit walang kumilos sa mga sundalo na nagtinginan. Ang sprint sa level 10 na may dagdag na gravity ng 40 ay talagang napakahirap. Maraming sundalo ang sinubukan na, at marami sa kanila ay magagaling na evolvers. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakapasa kahit sa kalahating daan. Hindi lamang ito dahil sa gravity, kundi dahil sa kabiguan ng mga sundalo na may fitness na higit sa 70 na walang sinumang sundalo ang naglakas loob na subukan muli. Alam ni Hansen ang sprint ng mabuti. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng lakas. Ang lakas, reflex, flexibility, at kakayahang gumawa ng mga paghuhusga tungkol sa terrain ay may malaking epekto sa resulta. Kung isang hakbang ang mali, wala ng paraan upang makapasa kahit gaano pa kalakas ang isang tao. Ang Warframe Department, crew ng warship, Coast Guard, at medical team ay nagpadala na ng isang tao upang subukan. Ngayon tanging ang cookhouse na lamang ang hindi pa nakapagsubok. Sa tingin ko dapat tayong bigyan sila ng pagkakataon, biglang sinabi ng isang tao. Naisip ni Hansen na pamilyar ang tinig, tumingin siya sa direksyong iyon, at natagpuan niyang si Wang Hao, ang pinuno ng Warframe Department na nakilala niya noong nakaraan. Kabanata 448. Ang matabang squad leader ay bahagyang namutla. Maraming magagaling na sundalo ang sumubok sa device at nabigo, kaya't malinaw na si Wang Hao ay nagdala ng cookhouse upang ilagay sila sa alanganin. Gayunpaman, walang paraan para makipagtalo ang matabang squad leader sa bagay na iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Hao, tumingin si Chen Shoshan sa matabang squad leader at sinabi ng may ngiti, tama iyon. Luo, nagkakaroon ka ng kasiyahan kanina, kaya't oras na para gumalaw ka. Sa tingin ko, mayroon kang mahusay na koponan, kaya tiyak na makakagawa kayo ng mabuti. Oo, Kapitan. Tumayo ang matabang squad leader at nagbigay galang na sinisisi si Wang Hao sa kanyang isip. Bagaman ang lahat sa cookhouse ay mga evolver na may mataas na ranggo, hindi sila ang pinakamahusay na mga mandirigma dahil hindi iyon ang kanilang ginagawa. Nandito lang sila upang panoorin ang ibang tao na nag-e-ensayo ngunit hindi inaasahang ma-set up ni Wang Hao. Bagaman gustong sumali ng matabang squad leader, ang regulasyon ay nagbabawal sa mga team leads na makilahok. Bukod dito, dahil sa kanyang bilugan na anyo, tiyak na mas lalo siyang matatalo kung siya ay sumali. Tumingin ang matabang squad leader sa kanyang mga kasama at nakakita ng mga mata ng pagmamakaawa, nangangahulugang wala silang tiwala. Fatty, wala bang bagong recruit sa cookhouse mo? Hayaan mo siyang magpakita. Hindi mahalaga kung ano ang resulta. Gusto lang naming makilala siya. Habang nag-aalinlangan ang matabang squad leader kung sino ang pipiliin, muling nagsalita si Wang Hao. Matapos ang araw na iyon, tinanong ni Wang Hao ang tungkol sa profile ni Hansen. Wala siyang nakita na espesyal kay Hansen. Ang pinakamalaking lakas ng batang ito ay marahil ang katotohanang nagtapos siya sa ranggo ng Major. Gayunpaman, ang ranggong iyon ay hindi espesyal sa Daphne. Maraming sundalo ang may ganitong ranggo at lahat sila ay mas may karanasan kaysa sa bagong recruit na ito dahil malamang na hindi may talaga ang isang bagong recruit sa posisyong ito. Ang ganitong uri ng misyon ay nangangailangan ng mga veterano. Para kay Hansen, na bagong nagtapos mula sa military school, hindi pangkaraniwan na may talaga siya sa lugar na ito. Tiningnan ni Wang Hao ang background ni Hansen at natagpuan niyang nagtapos siya mula sa parehong paaralan kung saan nag-aral si Jian Ran. Malamang na magkakilala ang dalawa. Siyempre, si Hansen ay itinuturing na isang paborito ni Jian Ran ni Wang Hao. Nagtataka siya kung gaano kalakas na mandirigma si Hansen. Palagi nang iniisip ni Wang Hao na dapat niyang kunin ang bawat pagkakataon upang mas makilala ang kanyang kalaban. Nagkunot ang noo ng matabang squad leader at nais sanang magsalita. Gayunpaman, sinabi ni Hansen ng kalmado, okay lang. Susubukan ko. Gusto ko naman. Okay.
Hindi pinigilan ng matabang squad leader si Hansen. Sa wakas, ito ay hindi isang totoong drill. Dahil walang nakasaksid, normal lang na mabaigo si Hansen. At sa pinakamasamang senaryo, mabibigla lang siya na wala namang masama para sa isang sundalo. Tumayo si Hansen, bumaling kay Wang Hao, at pumasok sa training field. Bagaman iisa lamang ang Warframe Department ng Daphne, ito ay isang advanced department na binubuo ng 15 sundalo ng Warframe na lahat ay maingat na pinili mula sa mga veterano. Sa pangkalahatan, maliban sa cookhouse, ang bawat ibang departamento ay mga elite units. Halimbawa, maraming grupo ang crew ng warship tulad ng repair group at iba pa. Pumasok si Hansen sa training field at itinaas ang gravity trainer. Bigla niyang naramdaman ang mas malaking pasanin. Biglang nakatuon ang mga mata ng lahat kay Hansen. Bagaman alam nilang mabibigo ang bagong recruit na ito, nakakatuwang hulaan kung kailan siya mabibigo. Bilang karagdagan kay Wang Hao, may ilan pang tao na nagmamasid kay Hansen ng may pag-iingat. Hindi nakatago ni Jianran ang katotohanan na siya ang nagdala kay Hansen sa warship mula kay Chen Shoshan. Ang katotohanan na tinutulungan ni Chen Shoshan si Wang Hao na maipakita si Hansen ay dahil siya rin ay nagtataka kung ano ang magagawa ni Hansen upang paglaanan si Jianran ng ganitong pagsisikap. Kinuha ni Hansen ang isang malalim na hininga at naglakad patungo sa unang metal wall. Tinanong ni Hansen si Jianran tungkol kay Wang Hao ng privado dahil sa pagiging sensitibo niya, naramdaman niyang may kaunting pagkapuot si Wang Hao laban sa kanya. Iyon ay hindi pangkaraniwan. Si Hansen ay isang bagong recruit lamang at hindi kailanman nakasakit kay Wang Hao. Hindi pa nga niya nakilala si Wang Hao dati. Hindi naramdaman ni Hansen na ang pagkapuot ay nagmumula lamang sa isang hindi pagkakaintindihan. Ang sinabi ni Jianran kay Hansen ay nagpapatibay sa kanyang hinala. Konekte si Wang Hao sa expert panel. Bagaman siya ang pinuno ng Warframe Department, siya ay nahalal dahil sa mungkahi ng expert panel. Si Wang Hao mismo ang pumili sa lahat ng sundalo sa kanyang departamento. Makatarungan na sabihin na ang Warframe Department ay nagtatrabaho para sa expert panel. Maraming mga scholar at eksperto ang naiinis kay Jianran na isang kilalang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, si Jianran ay bagong naging evolver. Bagaman nagmula siya sa isang kilalang pamilya, hindi iyon nakatulong sa kanyang fieldwork kaya't hindi siya gusto ng expert panel. Bilang karagdagan, ang matandang kapitan na pinalitan ni Jianran ay malapit sa expert panel, kaya't nagdagdag iyon sa pagkiling ng expert panel laban kay Jianran. Dahil sa pamilya ni Jianran, walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Gayunpaman, kung si Jianran mismo ay gumawa ng ilang seryosong pagkakamali, nakabukal na siya na maalis mula sa Daphne. Sa simula, ayaw sanang makihalubilo ni Hansen, at nais lamang tapusin ang kanyang mga gawain habang pinapahusay ang kanyang sarili. Gayunpaman, dahil narito siya dahil kay Jianran, maraming tao ang makakaalam nito. Kung siya ay umasta ng mahina, mapapahiya si Jianran. Hindi ito isang opsyon para mapahiya ang kanyang girlfriend. Hindi lang iyon, kailangan niyang ipagmalaki siya. Kung hindi, hindi niya maituturing ang kanyang sarili na boyfriend niya. Alam ni Hansen ng mabuti kung ano ang sinusubukan gawin ni Wang Hao, ngunit hindi siya nagmamalasakit. Gusto mong manood, hayaan kitang manood. Gumawa si Hansen ng unang hakbang sa metal wall, tumatakbo sa puting zone na isang talampakan lamang ang lapad. Napakabilis ni Hansen, hindi katulad ng mga naunang sundalo na sinubukang kontrolin ang kanilang bilis upang mas marami silang oras na obserbahan at magpasya kung paano magpatuloy. Si Hansen ay kabaligtaran. Mabilis siya mula sa simula, umuusad sa mga metal wall na nakasalansan. Isang newbie ay isang newbie. Sa ganitong paraan, tiyak na mahuhulog siya sa loob ng ilang segundo. Maraming tao ang nag-iisip sa kanilang isipan. Habang pinapanood si Hansen na mabilis na umausad, hindi mapigilan ni Wang Hao ang kanyang pagkamangha, nagtataka kung si Hansen ay tunay na isang tanga o sinadyang mahulog ng mas mabilis hanggat maaari. Maging si Chen Shoshan ay bahagyang nagkunot ang noo. Kung ito lamang ang kaya niyang gawin, sayang lamang ang pagsisikap ni Jianran. Medyo nadismaya si Chen Shoshan. Kabanata 449. Sa loob ng 12 segundo, halos lahat ng sundalo ay napalawak ang kanilang mga mata. Si Hansen ay tumatalon sa mga maingat na inilagay na metal walls, mabilis at matatag. Nagawa niyang isagawa ang maraming galaw na mukhang napakabagsik ng walang kapintasan sa isang ritmo. Habang siya ay tumapak sa mga nakatagilid o nakabaligtad na mga metal walls, napakasmooth niya na halos nalimutan ng mga tao na ito ay sprint sa level 10. Nang umabot ang hirap at bilis sa isang tiyak na antas, kapanipaniwala na makita ang isang tao na gumagalaw ng ganito.
Ang pagdaan sa isang hamon pagkatapos ng isa pa sa ganitong mataas na bilis ay nagpasigla ng dugo ng mga tao. Lahat ay nagnanais na makasama si Hansen sa sandaling iyon. Napakahusay, Hansen. Napakasaya ng matabang squad leader na hindi maikilos ang kanyang bibig. Sa ganitong performance, kahit na hindi makasunod si Hansen, ang cookhouse ay pinarangalan na. Walang sino man ang mga ngahas na tawaging troop ng dinner table ang cookhouse. Ang mga mata ni Wang Hao ay naging malamig at siya ay napangiti sa kanyang isip. Talagang espesyal ang batang ito. Gayunpaman, masyado siyang naive para ipakita ang lahat sa sandaling ito. Sige, sabihin mo sa amin kung sino ka, upang sa hinaharap ay mas madali na naming maalis ka. Bilang isang surpasser, mas marami pang nakikita si Chen Shoshan kaysa kay Wang Hao. Ang performance ni Hansen ay nakakagulat sa kanya hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kakayahan. Ang pisikal na kakayahan ay bahagi lamang ng kinakailangan upang makapasa sa sprint. Ang mas mahalaga ay ang kakayahang makita ang kabuuan, gumawa ng mga paghuhusga, at kumilos sa mga emerhensya. Ang performance ni Hansen sa lahat ng aspeto ay lampas sa inaasahan ni Chen Shoshan. Walang pagkakamali na nagawa si Hansen mula simula hanggang wakas. Para bang kumikilos siya tulad ng tutorial na sinimulate ng AI. Ang bagong recruit na ito ay mahusay. Bilang isang tao na malapit sa mga G, natuwa si Chen Shoshan sa performance ni Hansen at ngumiti. Tumango rin si Quartermaster Zhao Ping at nagsabi, talagang mahusay. Sinabi ni Director Lin Haifeng, anong galing ng bagong recruit. Sayang naman na naitalaga siya sa cookhouse. Sa kanyang talento, isang pag-aaksaya lang iyon. Sa isang iglap, nakaraan na ni Hansen ang kalahati ng sprint nang hindi man lang binabawasan ang kanyang bilis. Patuloy siyang tumatakbo patungo sa unahan na tila hindi siya mapigilan. Lahat ng sundalo ay labis na nasasabik. Sa pangunguna ng matabang squad leader, nagsimula silang pumalakpak upang palakasin siya. Habang sila ay pumapalakpak, ang mga galaw ni Hansen ay tila mas aritmetiko. Bawat hakbang ay nasa tamang ritmo na talagang kaakit-akit. Buwisit. Hindi ito drill, kundi isang performance, napakasaya ni Qiu Cheng na sumigaw. Maraming sundalo ang nakaramdam ng parehong nararamdaman ni Qiu Cheng. Bago si Hansen, ang lahat ng sundalo ay tila nag-eensayo, ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Hansen, ito ay parang isang acrobatic performance at kahit mas mahusay. Nang matapos ni Hansen ang sprint sa huling metal wall, ang mga palakpak ay naging masiglang sigaw. Maraming sundalo ang tumayo pa. Maging sina Chen Shoshan, Lin Haifeng, at Zhao Ping ay tumayo upang pumalakpak para kay Hansen. Ang mga sundalo ay tuwid tulad nito. Nakakakita ng isang may kakayahan, hindi nila pipigilan ang kanilang emosyon o mga papuri. Kamangha-mangha, napakaganda, karapat-dapat ka sa gantimpala. Narito ang S-Class Saintful License. Lumapit si Chen Shoshan kay Hansen at ibinigay sa kanya ang license. Salamat, Kapitan. Tinanggap ni Hansen ang license at nagbigay galang. Walang anuman. Karapat-dapat ka dito. Pinatpat ni Chen Shoshan ang balikat ni Hansen at ngumiti. Ang ganda ng mga galaw mo. Nagsanay ka na ba ng ganito dati? Sir, ang system na tinatawag na Sprint ay isa sa mga produktong dinevelop ni Professor Yan mula sa Black Hawk Military Academy. Ako ay estudyante niya at isa sa mga tester ng system, tapat na sinabi ni Hansen. Nakakaintindi. Kaya't nagmula ka sa isang kilalang guro. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa system, sinabi ni Chen Shoshan nang may pag-aproba. Si Chen Shoshan mismo ay estudyante ng isang kilalang propesor, kaya gusto niya ang isang tao na may background tulad ni Hansen. Bukod dito, si Hansen ay isang tao na natuklasan ni Jian Ran. Gayunpaman, kung si Hansen mismo ay hindi ganoon kagaling, hindi siya magbibigay ng pabor. Ang performance ni Hansen ay lampas sa inaasahan ni Chen Shoshan, na nagbigay sa kanya ng mas magandang pagtingin kay Hansen. Sa makatuwid, hindi na nabahala si Chen Shoshan sa katotohanang ginamit ni Jian Ran ang kanyang kapangyarihan upang makuha si Hansen. Ipinakilala ni Hansen ang system na sprint sa mga sundalo habang inutusan. Siya ang taong gumamit ng system mula nang ito ay dinevelop, kaya alam niya ang bawat detalye tungkol sa system. Matapos ang kanyang pagpapakilala, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga sundalo tungkol sa system at naging mas kaunti ang takot nila sa hamon. Matapos ang paliwanag ni Hansen, maraming sundalo ang nakaramdam ng sabik na subukan muli. Pinayagan sila ni Chen Shoshan na subukan at talagang nagkaroon ng magagandang pag-unlad. Sa unang 5 tao na sumubok, isa ang halos nakapasa. Ang reaksyon ni Hansen na tila maganda ay lalong nagpaligaya kay Chen Shoshan. Tumango siya at nagsabi, talagang nagtapos siya mula sa magandang paaralan.
Si Wang Hao ay nakatingin kay Hansen na masaya sa gitna ng mga tao na may malamig na tingin, nakangiti at nagsabi, "Tanga, ipakita mo ang lahat ng gusto mo. Mas marami kang ipapakita, mas mabilis kang mamamatay." Akala ni Wang Hao ay nakuha na niya ang lahat ng lakas ni Hansen, kaya't siya ay nasiyahan. Sa mga mata ni Wang Hao na lumampas na sa 80 ang fitness, si Hansen na dapat ay nasa paligid ng 40 o 50 fitness ay wala ng halaga. Dahil sa magandang edukasyon na natamo at mga gawi, patuloy na nagmamasid si Wang Hao kay Hansen, sinusubukang hanapin ang kanyang mga kahinaan. Bagaman hindi tumingin si Hansen kay Wang Hao, madali niyang nahulaan ang iniisip ni Wang Hao. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Hansen sa lahat. Marahil sa mga mata ni Wang Hao, ito na ang lahat ng kaya ni Hansen. Gayunpaman, para kay Hansen, ito ay simula pa lamang ng yelo. Ang kanyang tunay na lakas ay lampas sa imahinasyon ni Wang Hao. Kung talagang sinusubukan ni Wang Hao na gumawa ng masama kay Hansen, tiyak na magiging masaya si Hansen. Sa panahong iyon, tiyak na magiging interesante ang ekspresyon ni Wang Hao. Fitness na higit sa 100, medyo nakakalito ito. Mukhang kailangan kong bilasan ang pagkuha ng mga Geno points. Dapat kumpunan ang mga ordinaryo, primitive, at mutant na Geno points muna. Sa oras na iyon, tiyak na lalampas ako sa 100 sa fitness. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, kailangan kong sakupin ang spirit shelter sa lalong madaling panahon. Sa sarili kong shelter, maaari kong tipunin ang mas maraming tao para manghuli. Kung makakakuha ako ng katapatan mula sa aristocrat spirit, mas magiging maganda iyon. Nagtataka ako kung talagang ganito ang sinasabi ng King Spirit. Kabanata 450. Hindi bumili si Hansen ng anumang Hyper Geno art sa antas ng Evolver bago siya nag-report sa Daphne dahil wala siyang ideya na mapapadpad siya sa mga ganitong remote na lugar at mawawala ng access sa St. Hall. Bagaman sa Daphne ay may mga Hyper Geno arts na ibinibigay ng libre sa mga sundalo, hindi interesado si Hansen sa mga ordinaryong bagay. Iba ang S-Class St. Hall license na ito sa isang ordinaryong license dahil magagamit niya ito sa Daphne upang makipagkalakalan para sa mga Hyper Geno arts at Geno solutions na nakaimbak sa warship. Walang pagdadalawang isip si Hansen at pinili ang Hyper Geno art. Nang siya ay pumipili, nagkaroon siya ng kaunting problema. Dahil ang Daphne ay hindi ang St. Hall, tanging 3 hanggang 4 na uri ng S-Class Hyper Geno arts ang nakaimbak sa board, kaya't hindi gaanong maraming pagpipilian si Hansen. Karaniwan, ang mga Hyper Geno arts sa antas ng Evolver ay nakatuon sa pagbabago ng istruktura ng mga selula ng katawan. Ang Alloy Fist, Alloy Leg, Alloy Body, at iba pang Hyper Geno arts ay lahat nasa kategoryang ito. Ang ilan ay nakatuon sa pagpapalakas ng isang tiyak na bahagi ng katawan, habang ang iba ay nagpapalakas ng buong katawan. Mas madaling sanayin ang mga Hyper Geno arts na nakatuon sa isang tiyak na bahagi ng katawan. Gayunpaman, bukod sa bahagi ng katawan na iyon, ang ibang bahagi ng katawan ay magiging mahina. Bagaman balansyado ang pagpapalakas sa buong katawan, mas matagal itong sanayin. Maraming Hyper Geno arts ang aabutin ng 3 hanggang 5 taon upang sanayin, o kahit mas mahaba pa. Bukod dito, ang katawan ng mga evolvers ay hindi kayang tiisin ang pangmatagalang pagbabago ng mga selula ng katawan. Kapag gumagamit ng Hyper Geno arts, kinakailangan ng mga evolvers na huminto paminsan-minsan upang maiwasan ang paglikha ng metal sa kanilang buong katawan. Mas mabuti ang fitness ng isang tao, mas matagal niyang kayang tiisin ang pagbabago. Magaling na naunawaan ni Hansen ang mga limitasyon. Mayroong 4 na uri ng S-Class Hyper Geno arts na dinisenyo para sa mga evolvers na nakaimbak sa Daphne. Isinasaalang-alang ni Hansen ang 3 sa 4 dahil ang isa sa mga ito ay nakatuon lamang sa likod. Ang Jade Fist, Metal Kick, at Micro Crystal ay may kanya-kanyang katangian na nagbigay ng pag-aalinlangan kay Hansen. Ang Jade Fist ay isang Hyper Geno art na nakatuon sa mga kamay. Maaari nitong gawing jade ang mga kalamnan at buto ng kamao na napakatibay na kayang sirain ang kahit ano. Magiging posible para sa sino man na masira ang Z-Steel Metal Sheet gamit ang kanilang mga kamay pagkatapos sanayin ang Jade Fist, kaya't ito ay isang kamangha-manghang Hyper Geno art. Bilang karagdagan, medyo mabilis sanayin ang ganitong Geno art. Marahil ay aabutin ng 1 o 2 buwan para umunlad at maipatupad ito. Ang Metal Kick ay nakatuon sa mga binti ng gumagamit. Maaari nitong gawing mabigat na metal ang 2 binti. Kapag ginamit ng maayos, ang mga binti ay maaaring kumilos bilang 2 sandata upang hampasin ang lahat. Gayunpaman, mas matagal sanayin ang Metal Kick. Kung gustong maging ganap na metal ang mga binti, aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan.
Tungkol sa pangatlong opsyon, ang microcrystal, ito ay isang hyper-GenoArt na kayang baguhin ang buong katawan. Maaari nitong gawing microcrystal ang mga selula ng katawan ng tao. Kapag maayos na nasanay, ang buong katawan ng gumagamit ay magiging kristal, at walang sandata ang makakasugat sa gumagamit kahit ang mga laser guns. Sa katunayan, ang karamihan ng mga modernong sandata ay magiging walang silbi sa harap ng isang taong nagsanay sa microcrystal. Siyempre, napakahirap sanayin ang microcrystal. Kung walang 3 hanggang 5 taon, hindi pa makakapagsimula sa hyper-GenoArt. Karaniwan, aabutin ng 1 hanggang 2 dekada upang makamit ang anumang bagay. Ang dahilan kung bakit ang Daphne ay may microcrystal at maraming crew members ang nagsasanay nito ay dahil nagbibigay din ang microcrystal ng ilang resistensya laban sa mapanirang mga sandata sa mga crystallizer runs. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay espesyal na pinili upang ilagay sa Daphne. Maraming tao na nag-aral sa crystallizer runs ang nagsasanay sa microcrystal. Gayunpaman, dahil masyadong matagal ang pagsasanay nito, kakaunti lamang ang mga taong nakagawa ng ilang mga tagumpay sa hyper-GenoArt na ito. Bagaman hindi marami ang makakapagpatuloy sa microcrystal, maraming eksperto at scholar sa expert panel ang mas mahusay sa microcrystal dahil nagsanay sila ng 2 o 3 dekada o kahit mas mahaba pa. Mula sa praktikal na pananaw, tiyak na ang Jade Fist ang halatang pagpipilian dahil maaari itong ipatupad sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Gayunpaman, matapos ang ilang pag-iisip, ginamit ni Hansen ang kanyang license sa microcrystal. Ang pagsasamantala sa isang solong crystallizer runs ay madalas na umaabot ng mga taon o kahit dekada. Hindi alam ni Hansen kung gugugol ba siya ng buong serbisyo sa pag-ukit ng mga crystallizer runs, kaya't hindi masama na sanayin ang microcrystal. Sa wakas, ito ay isang bagay na inihanda ng alyansa para sa mga misyon na may kaugnayan sa crystallizer runs, at maaaring hindi niya makuha ang hyper-GenoArt na ito sa ibang lugar. Bilang karagdagan, palagi nang sinubukan ni Hansen na sanayin ang isang bagay na kayang baguhin ang istruktura ng kanyang mga selula ng katawan sa lahat ng bahagi, kaya't palaging may kagustuhan siya sa microcrystal. Tungkol sa ibang hyper-GenoArts, naniniwala siya na palagi siyang makakapagkalakal para sa mga ito sa hinaharap. Dahil mayroon siyang maraming A-class licenses, palagi siyang makakapagkalakal sa sinuman sa God Sanctuary na nakakalito ngunit posible. Matapos piliin ni Hansen ang microcrystal, agad na nakuha ni Wang Hao ang balita. Ngunit siya ay umungol na may kasiyahan, anong silbi ng microcrystal sa puntong ito. Wala siyang makakamit sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Walang paraan na magagamit niya ito. Naramdaman ni Wang Hao na ang pagpili ni Hansen ay masyadong stupid. Ang mga taong pumipili ng ganito ay kadalasang mga perfectionists o obsessive. Bagaman mukhang maliwanag ang hinaharap, napakaliit ng praktikal na halaga nito na halos wala ng silbi. Ang microcrystal ay malayo sa pagiging kapaki-pakinabang kumpara sa Jade Fist. Wala si Hansen sa kaalaman ng iniisip ni Wang Hao. Matapos makuha ang microcrystal, sinimulan niyang pag-aralan ito at nakita ang tutorial ng 3 beses. Matapos magkaroon ng maikling ideya tungkol dito, uminom si Hansen ng isang bote ng Geno Solutions na dinisenyo para sa microcrystal at sinimulan ang pagsasanay. Naramdaman ng kanyang mga selula ng katawan na nagiging aktibo sa ilalim ng epekto ng microcrystal, nagulat si Hansen. Malinaw na nakasaad sa tutorial na kung siya ay makakaramdam ng isang bagay sa simula, nangangahulugan ito na ang hyper-GenoArt ay angkop para sa kanya. Gayunpaman, kahit ganoon, nang walang 1 hanggang 2 taon, hindi siya makakakita ng anumang epekto. Isang hyper-GenoArt na tumatagal ng mahabang panahon upang sanayin. Kung ang progreso ay masyadong mataas, hindi kayang tiisin ng katawan ang biglaang pagbabago ng mga selula ng katawan na magdudulot sa kanyang kalusugan na bumagsak. Pinanood ni Hansen ang bawat detalye ayon sa tutorial at pinatakbo ang hyper-GenoArt sa kanyang katawan. Nang siya ay handa nang gawin ito sa pangalawang pagkakataon, biglang may nangyari. Ang Jade-esque na palaging sinanay ni Hansen ay biglang naging aktibo sa puntong ito at nakisama sa microcrystal. Mas partikular, nilamon nito ang microcrystal na ginawang bahagi ng lamig na nilikha nito.